Magandang araw guys sa lahat ng aking mga subscribers, sa aking mga kakilala dyan, and then welcome po sa aking sport channel. Bago natin tatalakayin ang team comparison sa kupunan ni Kay Soto guys, na Yokohama versus Ibaraki Robots. Huwag po ninyong kalimutan guys mag-subscribe, yung hindi pa nakasubscribe sa aking channel. Pel Sports Plus TV para update po kayo sa aking mga bagong video. Well guys, bali itong dalawang kupunan guys ay nagharap na pala ito no, last year, no? That was October. So, bali magkaroon po sila ng rematch, no? Ngayong April 6. And then dahil dito guys, ang kupunan ni Kay Soto ay nagkaroon po sila ng score na 77 ng Yokohama at 84 naman sa Ibaraki Robots. So, at that time guys, bali talo po yung kupunan ni Kay Soto. Ang tanong dito guys, makabawi ba ang kupunan ni Kay Soto? Yan ang ating tatalakayin dito guys sa video ito. So bali dito guys, ating pong tatalakayin po ang kanilang mga recent results, no? So dito po tayo sa Ibaraki Robots. So bali guys, mula nung March 23 hanggang March 31, ito yung naging result nila, no? Sa kanilang mga recent result. So ang Ibaraki dito Robots ay meron po silang 4 na talo and then isang panalo. And then dito naman tayo sa Yokohama, no? B-Coursers. So ang kanilang recent result ay ganun din. Pareho sila ng result, no? Meron silang 4 na talo and then meron isang panalo. So dito guys, no, makikita po natin yung ano na dito yung team comparison, no? So as what I've said, mula sa March 23. So ito yung maging ano nila, recent result. Okay. Well guys, dito po tayo sa mga team leaders, no, sa bawat kupunan. So dito muna tayo sa average minutes, no. Minuto ng nilaro ng mga individual, no, o mga players, no. So dito ay nangunguna dito ay si Chihalis Tapscat. So meron po siyang 32.9 minutes. So that is per games. And then sinundan nito ni Yuki Kawamura. So binigyan po siya ng 30 minutes, 0.4. So per games, no, sa kanilang kupunan. And then pangatlo nito ay si Jarud Otop, meron po siyang 27.3 minutes. And then sa pang-apat ay si Hayato Yamaguchi, 26.9 minutes. And then ang panglima dito ay sa Ibaraki ay si Johnny O'Brien. So binigyan po siya ng 25.3 minutes. So guys, dito naman tayo sa average points, no. That is this is per games, no, sa individual players, no. So dito guys ay nangunguna pa rin dito si Yuki Kamamura. So sa bawat games kumukuha po ito siya ng 21.4 points. And then sinundan ito ni Johnny O'Brien ng 14.9 points. And then ang pangatlo nito ay si Chihalis Tapscat ng Ibaraki Robots. So per games kumukuha po siya ng 12.8 points. And ang pang-apat dito ay si Thomas Kennedy. So kumukuha po siya ng 12.8. So magkaano po sila ni Chihalis, no, Tapscat. So pareho pong ano na dito, points, no. And then sa panglima ay si Jarud Otop ng Yokohama. So kumukuha po siya ng 12.8. Oh, ganun pa rin pala, no. So nagkaroon pa sila ng triple pala dito, no. Magkapareho ang points. So and then actually guys, so makita po natin dito na nangunguna pa rin talaga si Yuki Kawamura, no, nung last 5 games na laro. Well guys, so dito naman tayo sa average assist. So dito guys ay nangunguna pa rin si Yuki Kawamura. So kumukuha po ito siya ng
7.5 assists, no, per games. And then sinundan ito ni Cialis Tapscat ng Ibaraki, no? And then ang pangatlo nito ay si Devin Oliver ng Yokohama, 2.6 average assist, no, per games. And then ang pang-apat nito ay si Kuhil Nakamura. So kumukuha po ito ng 2.6 assists per games. And then panglima nito ay si Kinta Mori. So kumukuha po siya ng 2.6 assists per games, no, ng Yokohama. Well guys, so dito naman po tayo sa average total rebounds, no, sa bawat individual players, no. So dito guys, ano nito ang Yokohama na si Jarrod Otof. Bali po ay kumukuha po siya ng 7.2 total rebounds, no, per games. And then sinundan ito ni Johnny O'Brien ng kabilang panig, no, ng Ibaraki Robots na si Johnny O'Brien ay kumukuha po ng 7.1. And then sinundan ito ni Juice Scott. So kumukuha po ng 7.1 total rebounds, no, per games. And then ang pang-apat ay si Cialis Tapscat ng Ibaraki Robots. So meron po siyang 7.0 average total rebounds per games. At ang panglima nito ay si Devin Oliver. Kumukuha po siya ng total rebounds of 6.6%. So actually guys, so hindi po nakasali ang ating kaubayan dito. So siguro at the time so siguro dahil nga paminsan sa ano siya sa labas, no. And then madalang lang po kasi siya diyan sa sa Lupos, no. Kaya hindi natin makita dito yung mga rebounds niya dito, hindi siya nakasali. Well guys, so dito na tayo sa team comparison guys. No, dito naman tayo sa unahin po natin ang Ibaraki Robots, no? Itong kulay blue. So dito guys sa offensive rating, so bali ang kuan ito, mas lamang dito ang Yokohama. So kumukuha po sila ng 106.0. Samantalang ang Ibaraki ay 102.3. So dito naman tayo sa defensive rating. So ang Ibaraki ay kumukuha ng 116.6. Samantalang ang Yokohama ay 111.9. So sa defensive rating, so mas magagaling dito ang Ibaraki. So dito tayo sa points, guys. So during sa 5 games nila, last games, so naglamang dito ng konti lang, no? Nasa mga nasa mga 70 points lang yata. Correct me if I'm wrong, si dito 3,633. And then samantalang sa Yokohama is 3,700. At dito naman tayo sa points against, guys, no? Lamang dito yung Ibaraki. So kumukuha po sila ng 4,140 samantalang ang Yokohama ay 3,907. So dito tayo sa field goal percentage. So dito konti lamang yung kalamangan dito, no. So ang mas advantage dito yung Yokohama. Meron po silang 42.9. And then sa Ibaraki is 41.1. So dito naman tayo sa 3-point percentage, no. Sa per games lang hindi sila magkalayo, no. So naglamang lang dito yung Yokohama ng 9 points, no. And then dito naman tayo sa free throw percentage. So mas magaling dito ang Ibaraki sa free throw, no. Dahil kumukuha sila ng percentage ng 76.8. And then dito naman sa Yokohama is 73.2. So dito naman tayo sa assist. So sa assist medyo may kalamangan po dito yung Yokohama. So kumukuha pa sila ng per games ng assist is 836. And then dito naman sa Ibaraki is 824. Pagpatuloy po natin guys to sa kanilang team comparison, sa kanilang statistic.
So, dito naman tayo sa total reboundings guys, no? So, dito guys is nangunguna po dito yung Ibaraki. So, meron po silang 1,657. Samantalang yung Yokohama ay meron po silang 1,578. So, dito naman tayo guys sa steals. So, dito ay nangunguna po dito yung Yokohama. Meron po silang 281. Samantalang sa Ibaraki is 239. So dito naman tayo sa blocks guy, no? So dito naman, dahil nga dito, makita natin si ating kababayan, si Kai. So at mga ano niya, mga kasama din niya. So magagaling din sa mga blocking, no? So dito guys is lamang na lamang talaga dito yung Yokohama. Meron po silang 150. Samantalang yung Ibaraki is 80. So dito tayo sa mga turnovers guys, no? So dito maraming turnovers dito yung Ibaraki. Meron po silang 615. Samantalang dito sa Yokohama is 516. So dito naman tayo sa bench points guys. So medyo magaling yata mga bench ng ano dito, bench player ng mga Ibaraki. Dahil nga dito guys, no, talagang nagkaroon talaga ng points talaga yung mga bench player nga. So dito lamang-lamang po dito yung Ibaraki. Meron po silang 1,383. Samantalang sa Yokohama is 1,078. So dito naman tayo guys sa points from turnovers. Okay. So meron po silang tinatawag dito na mas lamang po dito yung Yokohama, no? Meron po silang 580. At samantalang dito naman is 548. So yun na nga sa mga turnovers, no? Medyo nga grabe ang ano dito ang nakuhang points dito ng Yokohama. Dito naman tayo sa points in the paint guy, no? So, dito, mas lamang ditong Yokohama, guys. Meron silang 1,558. Samantalang sa Ibaraki is 1,516. So, dito naman tayo sa one guys, sa second chance points, no? So, dito guys is lamang dito yung Ibaraki. Meron silang 482. Samantalang dito ay sa Yokohama is meron pang 4,000, 460 points. And then sa pass break points guy, so mas medyo magaling dito yung Ibaraki. So mabilis na to, magaling sila dito sa mga pass break. No, meron po silang 534 and then 439. So dito guys, makikita po natin yung nagdadunk na yan ay yan yata ang pinapalitan ni Kai Soto. Well guys, hanggang dito lang po tayo guys. And then, huwag po niyong kalimutan na magbigay po ng komento. Sa palagay niyo guys, sino kayang manalo nito sa laban na ito? Robots versus Yokohama. So sa kupunan ni Kai Soto. And then guys, huwag kalimutan magbigay ng komento kung sino sa inyo ang sa prediction nyo, sino talagang manalo nito. So maraming salamat at guys, huwag kalimutan po mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat.